credentials. You're still dry. Ano? Si King dito? Parang Kiwi's diapers. Ah, hi King B. Ano ba to? Kasi naman si Hi Michael, King B. diba? You're still dry. Wala pa akong commercial ngayon eh. Minsan, naubusan ng tindahan. Kaya, we had to switch to another brand. Naku, laging basa. Kaya palit ka na palit. Oh, nightmare. Hindi mo pa narinig yun? Hindi pa. Hindi nga naman Kailangan. Ano yung may sabi? Nightmare. Hi. Go! Smiski Rosalind. You're Smisk. Anong kultura sa Timog Siberia ang gumagamit ng kasangkapang tanso noong 3,000 taon bago ni Kristo ng mga Caucasoid o mga puting grupo ng tao? Ano? E di ang kulturang Afanasevskaya. Miss Marcel, You're Smisk. anong dalawang ilog ang pinaka-popular sa Asia Central? Ano? Eh di ang ilog ng Amudarya at Sirdarya. Smiski mo ba? You're Smisk. Anong kultura ang pumalit sa kulturang Afanasevskaya noong simula ng 2,000 taon bago si Kristo na binubuo ng taong Mongoloid? Ano? Di ang kulturang Okunev. Ako ay isang membro ng tribong Xiongnu o Han. Ay pinanganak dito sa Mongolia 200 taon bago si Kristo. Nakatira ako sa tolda na gawa sa Pielto. Wala akong permanenteng address dahil pag-alagala ako sa paghahanap ng mga bagong damuhan at tubig para sa mga alaga kong hayop. Ang tawag sa aking pamumuhay ay madikong pastoralismo. Go! To describe myself, I'm aggressive, full of vigor, at mahilig ako sa sports. Ang paborito ko ang babasahin ay ang Mongolian sports. Mahilig rin ako sa archery. At pangangabayo. Idol ko si Mao Dun dahil napag-isa niya ang buong Mongolia. Sa mga alagang hayop naman, meron akong kapong baka. Meron din akong mga alagang tupa. Ang aking mga paboritong pagkain ay ang karne ng tupa, keso at mantikilya mula sa gatas ng tupa. Ang advice na maibibigay ko sa inyo, mga UP Class 2 students, ay keep on watching Asia TV. There she was, just walking down the street saying, there she was, just walking down the street saying, tapping her fingers and shuffling her feet saying, she looked. Hi, ako si Kuya Mujin. Ang mga paborito kong hayop ay tupa, pusa at kabayo. Uri ng ating pamumuhay, tinatawag na feudalismo pastoral. Ako ay pinanganak bilang aristokrata noong taong 1105, malapit sa lawa ng Baikal. Ang aking ama ay si H25.
Siya ay isang kapitang Monggol at nasa kapangyarihan niya ang lahat ng mga lupain nasa pagitan ng Ilog Amudarya at ng mahabang pader ng China. Nang mamatay si Shubai, ay 12 taong gulang pa lamang ako. Maraming mga tribo ang nagrevolusyon dahil ayaw nilang mapasailalim sa isang 13 taong gulang na bata. O, ito na ang pinakamahalagang pangyayari sa aking buhay. Kaya mga fans, kunin na niyo ang mga notebook na. Taong 12 at 6. Nagabi ko ang lahat ng aking mga kalabang tribo at lahat ng gustong umaga ng aking mga lupain. Halos buong Mongolia na pasailalim ng aking kapangyarihan. Kaya ang mga leader ng mga tribong aking tinalo ay tinago kong Genghis Khan. Kasama rin yung salita. Taong 12 at 8 hanggang 12 at 22 ay sinakop ko ang mga lupain mula dagat China hanggang ilog Dnieper at mula Golpo ng Persiano hanggang karagatang Arctic. Sa aking pananaw ay nais kong hati-hatiin ang aking impero sa aking 3 anak na lalaki. Ako ay isang shaman. Ang shamanismo ay ang relihiyon kung saan ang mga tao ay naniniwala sa espiritu at mga kaluluwa ng mga namatay na ninuno. Naniniwala kami na ang mga shaman ay parang doktor na nagpapagaling sa mga may sakit at parang mga pari ring nag-aalay ng pagkain sa mga espiritu. Kami ay naniniwala na ang mga kaluluwa at espiritu ay nangahati sa 3 klase. Kanan din ang nahahanap sa ating lipunan. Ang mga tao ay nakahati sa aristokrata, karaniwang tao, at alipin. Kahit sino na sa kanyang palagay ay nararapat siyang maging shaman, ay maaaring maging shaman. Pero ang pinakamagaling na shaman ay ang galing sa pamilyang shaman. Kadalasan, sinasanay na isang shaman ang kanyang mga anak na maging shaman din. Ang pagsasanay ay nagsisimula habang bata pa. Hindi madali ang isang pagiging shaman. Hindi rin ito pwedeng maging hanap buhay dahil kakaunti ang makikita dito. Kaya kadalasan, ang isang shaman ay isa ring pastol na siyang kanyang hanap buhay. Si Ronson, Yours, News. sino yung grupo ng nomadikong tribo ng Silangang Asia Sentral na noong 12 taon ay nanakop at napag-isa ni Genghis Khan? Sino? E di yung mga Monggol. Miss Ube, anong dalawang pangunahin ninyo sa ilalang Asya? Ano? E di ang lamaismo at shamanismo. Excuse me, Marcel! Your excuse? Sino ang pinakamataas na Diyos sa Asia Sentral na inikilala ng maraming tribo doon? Sino? E di si Tengri, ang langit. Misty Francis. Yours, Muse. Sino ang mga taong pinaniniwalaang may kapangyarihang makipag-usap sa mga spiritu at nagkaroon din ng influensyang politikal? Sino? Hindi ang mga shamans. Excuse me, Maita. Yours, Muse. Sino ang tatay ni Genghis Khan? Sino? E di si Yasukay.
pa. Mr. Rockwood, Yours, miss. anong salitang numariko ng ibig sabihin ng prinsipe at siya ang nasa taas ng hierarchiyang panlipunan? Ano? Eh di no yun. Excuse me, Francis. Yes, miss. Sino ang pangatlong anak ni Genghis Khan na siya rin yan naging tagapagmana? Sino? Eh di si Ogaday. Go. Miss Rosamund, Yours, miss. sino ang asawa ni Ogaday? Sino? Eh di si Tari Jean. Miss Kim Marcel, Your excuse. sinong anak ni Ogaday ang naging Khan? Sino? Eh di si Guyuk. Miss Kirasanin, Yours, miss. sino ang asawa ni Kuyo? Sino? Ogulgaimish. Rolling. Si Miss Kimube? Yes, Miss. Anong salitang numariko ang ibig sabihin ng bayani? Ano? Eh di Bahadur. Bakit may bumabalik? Miss Kimaita, yours, miss. Anong tawag doon sa grupo ng mga aristokratikong nomadiko na pumipili sa mga kan? Ano? Eh di ko real time. Nye. Ang taon, 209 bago ni Kristo. Ang lugar, Mongolia. Ninais ni Touman na mabuo ang Mongolia sa ilalim ng kanyang ang taon 200 at siyam bago ni Kristo. Ang lugar, Mongolia. Ninais ni Touman na mabuo ang Mongolia sa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Ito ay naisakatuparan ng kanyang anak na si Mao Dun sa pamamagitan ng sa pamamagitan ng pagbihag sa mga iba't ibang tribong nomad kagaya ng Wusun at Yechi. Honk! 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 Itigil ang labanan! Bakit? Kami mga Yetsi, hindi mo papatalo sa inyong mga Han. Hinto muna ang labanan. Hindi nyo ba alam? 11:30 na. Eh, ano ngayon kung 11:30 na? Pag 11:30 na, kasaysayan period na! As a nurse, alam kong pag dry si baby, mas healthy siya. Kaya dito sa ospital, ang gamit namin ay Pampers. Kaya naman, nung nagkaroon na rin ako ng sarili kong baby, ako'y gumamit din ng Pampers. Hi, Kimby! Wow, you're still dry. Palagi kang dry and healthy. Minsan, naubusan ng tindahan, kaya we had to switch to another brand. Naku, palaging basa, kaya palit ng palit. Nightmare! Buti na lang
kinabukasan, we bought Pampers kaagad. Pampers, for drier, healthier babies. Miss Cube, Nurse Muse. anong kandidato? Miss Cube, Nurse Muse. anong ka na mahilig tumakbo? Ano? Eh di, kandidato. Nye. Si. Hey Marcel, Nurse Muse. anong kanang nakakalipad? Ano? Eh di, Peter Can. Excuse me, Maita. Yours, Muse? Saan kumakain si Genghis Khan? Saan? Sa kantin. Miss Rosalind. Yours, Miss. Anong kan ang tumatalon? Ano? Eddie Kangaroo. Nyek! Sminsky Ronson? Yours, Muse? Anong ginagawa ni Genghis Khan habang naliligo? Ano? Eddie, kumakanta! Nye. Smisky Francis, Nurse Muse. anong tawag sa paboritong libro ni Genghis Khan? Alam ko yan. Eh di, Canterbury Tale. Nice shirt. Nice hair. Dandruff. Oo nga eh, kita-kita, lalo na pag naka-black. Subukan mo tong Selsun Black with FFX 7+. Bilis nun. Nice shirt. Nice hair. No dandruff? Siyempre, gumamit na ako ng Selsun Black with FFX 7+. Nice shirt. Nice hair. What's this? Selsun Black turned my dandruff to black. Selsun Black Dandruff Shampoo with FFX 7+. So you can wear black even if you have dandruff. Good news, guys! Nanalo ako ng 6 tickets, 6 na tickets papuntang Siberia! Yay! Yay! Gusto ko makita si Genghis Khan. Ako si Kublai Khan. Go. Gusto kong humiga sa kawa ni Genghis Khan. Ako, magsusot ako ng Mongolian outfit. Ako sasakay ng baka. O, tama na yan, no? Magbihis na kayo at kunin nyo na yung bags ninyo. Sige, sige! Ang tagal-tagal naman ninyo! Bilisan nyo na, no? Mahuhuli na tayo sa airport! Andiyan na kami! Oh! Anong ginawa ninyo? Hindi naman kayo nagbihis at asan na yung mga bags ninyo? Hello! 21st century na ngayon. O, etong dala ko. Me too. Green 3. Yellow 4. Pink 5. Oh, okay. Sige na nga. Tayo na mga fireman. Tapos, Layo pa ba? Are we there yet? Invites up. Are we there yet? Lakas na snow. Ay, blizzard yata. Ano susuot? Ang ganda ng Siberia. Gusto kaya pwedeng gamitin to. Lamig. Wala ang ganda-ganda ng Siberia, no? Nasaan kaya si Genghis Khan? Ayun na, baka. Sasakay na ako. Dali. Paano na hindi kaso students niyan? Oo nga. O sige, maghukay na kayo, no?
Gatong blizzard ah. Oh, ano na nakita ninyo? Gatong blizzard ah. Oh, ano na ba mga nakita ninyo? Ito oh, gatas ni Genghis Khan nung naininom niya ng baby pa siya. Ito mga kagamitang tanso ng mga kulturang Okunev, Andronovo, Sintian at Karasuk. Ako naman, eto. Isa ito sa mga inukit na mga Eskimo at saka ng tribo ng Chukchi. Magagaling sila pa sa... Game. Tama lang. Ako naman, eto. Isa pa sa mga inukit na mga Eskimo at ng tribo ng Chukchi. Magagaling sila sa pag-uukit. Ako eto, sila na galing sa Xiongnu. Ganyan yung mga larawan ng Inchik na naglalaban na sa digmaan. Okay. Ang nakuha nyo, hindi nyo magagamit. Pero nahanap ko, ang duster ng nanay ni Genghis Khan. Oh, di ba? Ang ganda-ganda. Teka, susot ko nga. Saan nga ba? Nagugutom na ako. Ito, inumin natin yung gatas na nagpalakas kay Genghis Khan. Sige. Hindi pa kaya expired to? Sakit ang tiyan ko. Nahihilo na yata ako eh. Rosaline, nilalason mo yata kami. Ha? Masyado eh. O, tama na. Good news, guys! Nanalo ako ng 6 tickets papuntang Siberia. Nano? Nga! Ayoko na, malamig. Layo nun eh. Ha? Sige na. I'm past 40. At first, nangangati yung skin ko. Tapos, medyo nagpipil siya. Wala, hinayaan ko lang. Then my friends started noticing it. Magsaya-saya ko nga kung binabati nila ako ng, "What did you do?" Siguro naman, hindi na ako iiwan ng asawa ko. Sweetheart! Honey, wag mo akong iiwan! Retin K, the nightly therapy for sun-damaged wrinkles. Ako ay isang lama. Ang relihiyon ko ay lamaismo. Sasagutin ko lahat ng tanong niyo. Ang lamaismo ay isang uri ng Budismo na ang pinakapari ay tinatawag na Dalai Lama. Ito ang pinakadominanting relihiyon sa Mongolia. Ang Dalai Lama ay salitang Mongol nang ibig sabihin ay kasing lawak ng karagatan. Noong 1543, si Altan Khan ay naging Budista at ibinigyan niyang titulo ang bawat pari na Dalai Lama. Living Buddha ay isang Dalai Lama na reinkarnasyon daw ni Buddha. Mula 1,602 hanggang 1,920, ang mga naging pinakamataas na Dalai Lama ay tinawag na Living Buddha. Maraming taon ang nakalipas
ay nagbibigay ng isang anak na lalaki upang maging paring lama. Ang mga lama ay nakatira sa monasteryo. Dati-rati ay malakas ang kapangyarihan nilang politikal at pang-espiritual. Ang mga monasteryo noon ay mayaman at marami ang tupa at iba pang mga hayop. Marami rin ang nagbibigay ng alay mula sa deboto at sila ay nagninegosyo din. Ano ang tawag sa sistema na tinatag ni Kublai Khan kung saan nagtatatag ng stable sa bawat 10 kilometro ng daan kung saan makakahanap ng pagkain, tulugan, at kabayo? Ano? Eh di ang sistemang YAM. Esmiuski Uber. Ano ang sistema sa tao? Anong tawag sa sistema na tinatawag? Esmiuski Ube? Ano ang tawag sa sistema na itinatag ng panahong Kublai Khan kung saan merong mga stables sa bawat 10 kilometro na matatagpuan ng pagkain, kabayo at matutulugan? Ano? E di, sistemang YAM, Y-A-M. YAM, as in Jollibee, double YAM. Miss kay Rosaline, Yours, Muse. sino ang pangalan na anak ni Genghis Khan? Sino? Eh di si Jochi. Spell! Set mo na. Spell! Okay ba yun? Okay pa ako. Miss kay Rosaline, Yours, Muse. sino ang pangalan na anak ni Genghis Khan? Sino? Eh di si Jochi. J-O-C-H-I. Jochi. Excuse Marcel, sino punsong anak ng lalaki ni Genghis Khan? Sino? Si Ptolemy. T-O-L-U-I. Muse, Kimarita. Yours, Muse. Sino yung anak ng dalawa? Muse, Kimarita. Yours, Muse. Muse, Francis. Yes, Miss. Ano tawag sa kodigo ng batas na ginawa at pinairal ni Genghis Khan sa kanyang imperyo? Ano? Eh di yung dakilang libro ni Yasas. Y-A-S-A-S. Yasas. Sandali, di ba yun yung dried grapes? Pasas yun eh. Pasas pala. Ano ang paborito estado ni Genghis Khan sa Amerika? Ano? Hindi, Kansas. Yeah. Anong kanang ginagamit sa brand? Ano? Hindi kandila. Hi. Hi, Dina. Hi, Dina.
Go. Marta, anong kind ang bugis ilog? Ano? Hindi, cannonball. Ube, ano ang kinamatay ni Genghis Khan? Alam ko, old age. Mali. Ano, ano kinamatay ni Eh di, cancer. Yeah! Marcel, anong paboritong barilikan? Bale. Marcel, anong paboritong sandata ni Genghis Khan? Ano? Ay, Marcel, anong paboritong sandata ni Khan? Genghis Khan. Marcel, anong paboritong sandata ni Genghis Khan? alam ko paano eh. Hindi. Ano? Hindi ko rin alam eh. Ano? Marcel, anong paboritong sandata ni Genghis Khan? Alam ko paano eh. Hindi. Ano? Hindi ko rin alam eh. Hindi Ano mo nga ba pala yun? alam eh? Ah, kanyon. Ano pamilya ng nanay ko? Eh, tingnan mo naman, kaya naman pala, andyan na siya. Ano ka naman yan? Ha? Go! Francis, saan nakatira si Genghis Khan? Sa Kansas. Hindi sa Kansas eh. Sa Canada. Hindi rin sa Canada eh. Eh, saan? Eh di, dyan lang sa kanto. Salamat, tapos nakakornian. Oh, ano? Wala na? Wala na. Ah, ito. Gusto mo dito na ako. Naniniwala kami nang ang mga espiritu ay maaaring makatulong sa mga tao kung tayo'y hihingi ng tulong sa kanila. Pero hindi lahat ng tao ay maaaring makipag-usap sa kanila. Ang mga shamans lamang ay may tanging kakayahan upang makipag-usap sa mga espiritu. There she was, just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walk on to my door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I've been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing. We're so happy, and that's how we're gonna stay singing. Well, I'm hers, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. There she was, just walking down the street singing. Snapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine. And I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing. Holding my hand just as natural as can be singing. We walk on to my door. We walk on to my door. Then we kissed a little more. Whoa, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so
she was just walking down the street singing. She looked good, she looked fine. Holding my hand just as natural as can be singing. Tapping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good, she looked fine. She looked good, she looked fine, and I nearly lost my mind. Magpasok ka ate. Ano naman ang iyong natutunan sa pagbito sa Hilagang Asya? Magandang umaga sa inyong lahat. Welcome sa ating programang Tatak Asyano. Ngayon, sana lahat ng aming manonood ay nasa mabuting kalagayan. Ikaw, Ronson, kamusta ka na ngayon? Mabuti naman, Maita. Oh, balita ko galing ka raw Hilagang Asya. Nagpunta ako ng Hilagang Asya upang magbakasyon. Asa naman yung pasalubong ko? Hindi siyempre malilimutan ang iyong pasalubong. Wow naman, how sweet. Wow, thank you. You're so nice naman. Hanep naman yun eh. Oh, ang ganda-ganda. Ano ba to? Sino kaya umukit nito? Ang mga umupit niyan ay mga tribong Chokchi. Oh, okay. Wow. Oh, ano naman ang mga natutunan mo sa pagpunta sa Hilagang Asya? Marami. Sige nga, sabihin mo nga sa akin kung ano yung mga natutunan mo. Say, ano yung mga kapaligiran sa Hilagang Asya? Ang kapaligiran sa Hilagang Asya ay ang tundra o disyertong yelo, ang taiga o kagubatan at steppes na damuhan. Ang galing mo talaga, Ronsa! Napapabilib mo ako. Well, anyway, since ganito naman ang kasama natin dito ay talagang lubos na maraming nalalaman tungkol sa Hilagang Asya, in just a few moments, we will be learning more about the secrets of Hilagang Asya. Anong masasabi mo? Diyan lang kayo at marami kayong matutunan tungkol sa Hilagang Asya dahil yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. O sige, babalik kami pagkatapos ng ilang mga sandali. Promise. Ano? Baby, Rosalyn, show us your dance naman. Ba't kaya ayaw niya? Baka may bulate. Tug, 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 tug. Nothing outlasts the Energizer. Ronson, ano bang naalala mo pag nabanggit ang Hilagang Asya? Hilagang Asya? Parang malamig-lamig na pakiramdam. Tama ka dun. Kasi sa Hilagang Asya, mayroong mga bahagi na ang tawag ay tundra. Tundra o disyerto ng yelo. Oh, alam mo ba kung ano ang meron sa tundra? Malalaman natin yan mula sa pag-uulat ni Ube. Ang tundra ay isang kapatagan na walang puno
At dito ay makikita ang maraming lawa kung panahon ng maikli at malamig na tag-init. Ang mga lawa ay yelo lahat, at dito ay mayroong mga usa at mga lobo. Ang average na temperatura ay 50 degrees Fahrenheit at kung tag-init ay 75 degrees Fahrenheit. Ang permanenteng yelo na lupa ay umaabot hanggang 1,000 talampakan pababa. O ayan, alam na natin kung ano ang tundra. Alam mo ba, Maita, kung ano ang taiga? Well, ang alam ko lang, basta isa yon sa mga uri ng kapaligiran ng Hilagang Asya. Tama. Malalaman natin ang taiga mula sa pag-uulat ni Rosalind. Pasok, Rosalind. Ang taiga. Maraming mga swamp sa taiga. Sa salitang Ruso, ang taiga ay tinatawag na subarctic. Ang mga puno rito ay ang mga pino, spruce, fir, lark, cedar, birch at alpine. Ang tag-init ay umaabot sa temperaturang 50 degrees Fahrenheit at ito ay maikli, mainit at maulan. Ang winter ay may temperaturang umaabot sa hanggang negative 90 degrees Fahrenheit na tumatagal ng halos na 6 na buwan. Salamat, Rosalind, sa inyong ulat. Ngayon naman, si Marcel Alvarez ay magsasabi sa atin tungkol sa steps. Ang steps ay damuhan. Ito ay malaking lugar na puro damo na kulay berde tuwing tag-ulan at kulay dilaw naman kung tagtuyo. Ang mga water hole ang pinagkukunan ng mga hayop ng tubig. Kung ito ay matuyo, sila ay umahanap ng ibang mapagkukunan ng tubig. Kung matabunan ng yelo sa steps, ang mga hayop ay nagmamigrate at ang iba ay naiiwan. Ngayon ay alam na natin ang 3 uri ng kapaligiran sa Hilagang Asya. Oo, ito ay ang tundra o ang disyerto ng yelo, ang taiga o ang kagubatan, at ang steppes or ang grasslands. Ngayon ay alamin naman natin ang mga taong nakatira sa Hilagang Asya. O ngayon, narito naman ang aming pool of reporters para mag-ulat tungkol sa mga lahi sa Hilagang Asya. Pasok, reporters! May 3 uri ng tao sa Hilagang Asya. Ang Eskimo, Uralo-Altaiko, at Paleo-Siberiano. Ang mga Eskimo ay ang mga taong nakatira sa disyerto ng yelo. Sila ay mga mangangaso at mangingisda. Ang kanilang buhay ay napakahirap sapagkat napakadaling mawala sa isang disyerto ng yelo kung hindi mo kabisado ang lugar. Sapagkat ang ibang mga Eskimo ay nakapaglakbay sa pamamagitan ng mga bangka, sila ay napadpad sa ibang mga lupain at doon na nanirahan. Ang iba, sa pagsunod sa mga hayop, ay napadpad sa taiga at steppes. Sa ngayon, kakaunti na lamang ang mga taong naninirahan sa disyerto ng yelo na tinatawag natin mga Eskimo. Ang grupo naman ng mga Paleo-Siberiano ay ang mga taong nakatira sa Siberia. Ito ay binubuo ng maraming tribo tulad ng Chukche, Yukagir, Silyak at Kamchadal. Ang mga Paleo-Siberiano ay may 2 uri. Ang una ay ang mga namamastol ng reindeer at ang pangalawa ay siyang nangingisda. Ang mga Paleo-Siberiano ay nakatira malapit sa mga Eskimo at sila ay nag-i-intermarry. Ang mga bahay ng mga Paleo-Siberiano ay tolda na nakakaprotekta sa matinding winter. Sila ay naniniwala sa maraming espiritu. Ang kanilang naging reliyon ay ang shamanismo. Ang grupo ng mga Uralo-Altaiko ay binubuo ng mga tribo kung saan nanggaling si Genghis Khan. Ang mga Uralo-Altaiko ang nakatira sa mga steppes malapit sa China. Katulad ng mga Paleo-Siberiano, sila ay namamastol. Ngunit kaiba sa mga Paleo-Siberiano, marami silang mga hayop na inaalagaan, katulad ng mga kabayo, camel, baka, tupa at iba pa. Ang mga Uralo-Altaiko
ay mahilig mga bayo. Mahilig rin silang manakop sa mga mas mahiyamang mga tribo. Ang kanilang bahay ay palipat-lipat, kung saan may makakain ang kanilang mga alaga. Yan ang tatlong grupo ng tao sa Hilagang Asya. Ang mga Eskimo, Ralo Altaico, At Paleo Siberiano. ako si Ube Heron, Marcel Alvarez, At Roslyn Reyes. Nag-uulat para sa Tatasya. Diyan lamang kayo at kami magbabalik. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Still going, nothing outlasts the Energizer batteries. Hello! Welcome back! Dahil indisposed si Ronson ngayon, narito ang isang guest co-host natin, si Francis. Hello, Francis! Hi. Well, anyway, napakaraming mga nangyari sa Mongolia. Maraming taong sumikat dito. Oo, at isa na rin si Genghis Khan na sumikat mula sa Hilagang Asya. Oh, halika at suriin natin ang mga nangyari sa Mongolia. At para sa Suri-Suri Store, nandito si Ube. Noong ika-4 na siglo bago si Kristo, ang mga tribong Xiongnu ay nanirahan sa Mongolia. Dito ay nakabuo sila ng mga imperyong Xiongnu. Sa pakikipagdigma nila sa China, ang imperyo ay nahati-hati pagkalipas ng ilang siglo. Noong taong 744, ang tribong Uyghur ang sumakop sa Mongolia. Sila naman ipinaalis ng bagong mananakop ng mga tribong Kyrgyz noong 840. Ang mga tribong Mongol ay nabuo na muli noong ika-13 siglo noong panahon ni Genghis Khan. Ang Karakorum ang ginawang kabisera ng imperyo. Mula rito, walang awang sinakop ni Genghis Khan ang mga karatig na lupain hanggang sa taon ng kanyang kamatayan noong 1227. Ang kanyang imperyo ay napalawak niya mula dagat Pasipiko hanggang dagat Itim at mula Siberia hanggang Tibet. Pagkamatay ni Genghis Khan, ang kanyang imperyo ay hinati sa kanyang 3 anak. Sa pagtatapos ng ika-13 siglo, mayroon ng 4 na kanato. Ang kanato ni Kublai Khan na siya ring nagtatag ng dinastiyang Yuan sa China, ang kanato ni Hulagu sa Persia, ang kanato ni Chagatai sa Turkestan, at ang ginintoang Hordo na tinaguyod ni Batu Khan. Pagdating ng ika-14 na siglo, ang kanato ng Persia at Turkestan ay nasakop na ni Timur. Si Timur ay nagsasabing nang wala raw siya sa angkan ng Genghis Khan, ngunit siya ay isang Turko. Ang isa pang mananakop na nagsabing mula siya sa angkan ng Genghis Khan ay si Babur. Si Babur ang nagtatag ng Imperyong Mongol sa India. Ang mga tribong Orala at Taiko ay nagkanya-kanya sa huli ng pagtatapos ng ika-14 na siglo at sila ay bumalik sa pagiging nomadikong pastor sa mga steppes. Alam mo ba, Francis, na magaling mag-alaga ng hayop ang mga pastor sa Hilagang Asya? Oo, sa katunayan nga, nakabatay sa dami ng hayop nila ang kanilang kayamanan. Oh, ito ang hindi nyo alam, kaya panoorin muna natin ang tingi-tinging kaalaman. Alam niyo ba, napakaraming hayop sa Mongolia? Mas marami pa ang hayop doon kaysa sa tao. Sa katunayan, ang ratio ng tao sa hayop ay 1:14.
Grabe pala ang dami ng hayop sa Mongolia, no? Oh? Oo nga. Alam mo, bawat isang tao, pwedeng kumain ng isang tupa buwan-buwan. Tapos, may matitira pa dalawa. Dahil 12 lang yung buwan sa isang tao. Oo, tsaka hindi tirang nila, lalaki at babae. Oo, parang manganganak. Grabe. Oh, sige. Sandali lang. Sabihin pa ako eh. Commercial na. Mga kaibigan, hintayin nyo. Babalik kami pagkaraan ng ilang paalaala. You're just going po. Para sa century to na. Nothing outlasts the Energizer batteries. Ay, may nagtataka ka ba kung paano nabubuhay ang mga tao sa Hilagang Asya, particular na sa Mongolia? Oo, ano kaya yung kanilang strukturang panlipunan? Para malaman, panoorin natin itong pagtura. Ang lumang tribong istruktura sa Mongolia ay may 2 pati. Ito ay pating ecclesiastical at pating militar. Sa tuktok ng hierarchy ecclesiastical ay may living Buddhas. Ang mga living Buddhas ay pinili na noong sila ay bata pa bilang reincarnation ni Buddha. Ang sumunod sa hierarkiya ay ang mga lama. Ganun naman. Yo! Yes, yo! Ang mga lama ay ang mga taong nagpapari. Ang sumunod dito ay sa hierarkiyang ito ay ang mga alipin sa monasteryo na binibigay ng mga lider ng bawat tribo. Ang mga naniniwala ay hinahati naman bilang aristokrata at alipin. Ang pinakaliit na social unit ay ang BAG o BAG. Ang BAG ay maliit na grupo ng mga tolda na pinamumunuan ng isang elected leader. Ang maraming bilang na bags ay napapailalim sa isang banner na pinamumunuan ng isang prinsipe. Kadalasan, ang prinsipe ay siyang pinakamatandang anak na lalaki na unang prinsipe. Ang mga banner naman ay ang ginugrupo upang maging leagues. Ang lahat ng lalaki nagugrupo rin bilang horsemen at nagugrupo naman ang mga horsemen sa mga regiments. Halos lahat ng kinakailangan sa buhay ay nakukuha sa mga alagang hayop. Halos lahat ng kinakailangan sa buhay ay nakukuha sa mga alagang hayop. Nawawala. Ang pagkain, damit, tirahan, transportasyon, at kayamanan ay ang mga hayop. Ang mga Monggol ay naninirahan sa tolda. Kung tag-init, sila ay naninirahan sa toldang manipis, at kung tagdamig ay sa makapal ng tiyatong tolda. Ang mga pangunahing pagkain ay ang gatas, keso, karne, tsaka barley. Ang inumin naman ay ang airag na gawa sa fermented milk. Ang tupa ang pinaka-importanting hayop dahil nakukunan ito ng pagkain, damit, tiyelto, gatas, keso. Ang kabayo ang pinakamahalagang posisyon ng mga Monggol. Ang kabayo ang pinakamahalagang posesyon ng mga Monggol. Ang horse racing ay hanggang ngayon ay ang national sport.
ang pinakamahalagang posesyon ng mga Mongol. Ang horse racing ay hanggang ngayon ay ang national sport. O yan, narinig niyo na ang tungkol sa mga tribo sa Asia. Ngayon, kung gusto niyo pang malaman yung mga tungkol sa ibang tribo sa Hilagang Asia, ay sumulat na lang kayo sa aming office, sa aming home studio. At ano pa bang masasabi mo, Francis, at malapit na tayo magpaalam? Para sa inyong buhok, buhay na ba rin po? Salamat! Okay. At para nga sa transcript, basta, the earlier the better. It's good while supply lasts, pero most probably supplies will last till Tuesday. Sige. Dali lang. ID na. Tara!